Sala. So maraming salamat po sa pag-anyaya sa amin dito sa ating voters education. Kararating ko lang po, Mayor, galing po sa hearing sa COMELEC sa Manila. Nagkanda po kami ng hearing doon. Lahat ng mga regional political parties ay tinatawag po doon ng Commission on Elections dahil meron pong hearing regarding our petition for accreditation as a dominant majority party. So we represented them, the United Bangsamoro Justice Party, at hinihingi natin sa COMELEC na tayo ay i-accredit na dominant majority party. Maganda naman po ang takbo ng hearing at lahat ng merong 11 political parties na nag-file ng accreditation doon at lahat ng mga petition ay being submitted for resolution at makakapaglabas daw sila ng kanilang decision in 1 week's time. So we are hoping na by next week ay magkaroon na po ng desisyon. Bakit mahalaga po itong tinatawag na dominant majority party? Ang purpose po dito ay upang during the election, kung tayo po ay dominant majority party, meron po tayong mga unique privileges. Una-una ay we will be entitled to, of course, yung tinatawag na vouchers. Mabigyan din tayo ng kopya ng election returns. Pero ang pinakamahalagang pribilehiyo ng isang dominant majority party ay magkakaroon po tayo ng server na kung saan yung resulta ng bilangan ng mga clustered precincts ay ma-transmit electronically to our server. So, ibig sabihin, during election day, hindi na tayo problema na tawagan natin si watcher sa ganitong presinto dahil hinihingi natin ilan namang boto natin dyan. Kasi nag-counting tayo dito, nag-manual counting tayo. Pag makuha natin yung status as a dominant majority party, ay medyo hindi na yun malaking trabaho sa atin. Dahil electronically, lahat ng more than 5,000 clustered precincts all over BARM ay mag-transmit na sa atin ng resulta ng kanilang bilangan. So, isa po yun. Now, gusto ko lang ilinaw na during the hearing, meron pong nag-file ng opposition or parang motion to deny due course sa ating petition. Ang nag-file po niyan ay yung abogado ng Bangsamoro Federalist Party. So gusto namin, ang ground niya sa kanyang objection, accordingly, gusto ko itong linawin kasi merong mga factual allegation that we need to clarify. So for example, ang sinabi niya, nag-file daw tayo because late filing daw, at second, late din tayo nagbayad ng docket fee. So gusto kong linawin na tayo po ay nag-file ng ating petition last May 13, 2026. So, on time po tayo. We are well within the deadline of the COMELEC. And second, we have also paid our docket fee. So, doon sa hearing, sinabi naman ng ating COMELEC chairman na hindi naman ground for denial kung hindi ka nakapagbayad ng docket fee. But despite that, I want to assure all of our candidates and our supporters and members that yung accreditation po ng UBJP as dominant political party ay filed on time and we have complied with all the requirements of the COMELEC. Now second, I am also happy to inform you na yung UBJP finally ay accredited na siya to participate in the Bangsamoro 2026 election. So, despite all the effort na mag-file sila ng mga opposition, mga protest, na hinaharangan nila na makapag-participate tayo sa election, yan po ay na-dismiss na po
At ngayon, meron na talagang decision na immediately executory yung COMELEC at sinabi niya na ang UBJP ay pwede nang mag-participate. At yung mga akusasyon naman sa atin ay wala naman silang naibigay ng mga ebidensya. At ang pinakamahalaga ay dapat ang UBJP will be able to participate because this is a very, very important implementation, a culmination of the transition period. So hindi pwede na magkaroon tayo ng election for the first parliamentary election that is a form of government negotiated by the MILF at yung kanyang political party ay hindi nila ipapasama sa eleksyon. Hindi naman po pwede yan. So, at least nagpasalamat tayo sa COMELEC na ganun ang kanyang pananaw at hopefully ngayon dito sa ating mga preparasyon ay tuloy-tuloy na tayo para we only have in my count we only have 91 days. 91 days na lang po from now up to September 14. At ang ating pong total na voters ay 2.3 million voters all over BARN. Napakarami pong botante ang kailangan natin ma-reach out, makumbinse, ma-educate, at talaga sa presinto during the election. Now, ang pinaka magandang tanong kasi kay voters education kasi yung activity natin ngayon. So gusto ko lang ma-explain kung ano ba ang ating election, ano ba yung manner of, ano ba yung sistema ng ating election. Unang-una, ang sistema po ng election natin ay automated election. Meaning, ang gagamitin pa rin yung mga automated counting machine. So in the coming weeks, yung COMELEC will be going around conducting voters education at sila po ay mag-demonstrate. Mag-conduct na naman ng demo kung paano mag-operate itong mga automated counting machine. At second ay meron pong 3 categories ng pagboto. No? Baka kasi during the election, hahanapin ninyo ang pangalan doon ni Alhaj Murad Ibrahim at ni Muhager Iqbal. Hindi po ninyo makikita yung mga pangalan nila sa balota dahil sila ay nominado ng United Bangsamoro Justice Party. So, doon natin sila iboboto through the regional political party. No? Yung balota, ang first na mag-appear sa balota ay yung mga listahan ng mga regional political party. Ang UBJP po ay nasa huli, number 13 sa balota. Yun ang hanapin ninyo at yun ang i-shade natin. Hindi i-check, hindi nyo i-draw, wala nang drawing kung ano pang gusto nyo i-drawing dyan. Hanapin nyo lang yun at i-shade properly para hindi po ma-invalidate. Second, after that, isa lang po ang pipiliin ninyo na partido sa regional party system, no? So, you choose only one. Doon naman, after that, papasok na po yung tinatawag na sectoral. So, yung sectoral po ay, they will be elected or voted upon sa kanilang mga pangalan mismo. Hindi po, huwag niyong hanapin doon yung women, UBJP sectoral women, no? Andyan yan, pero ang kandidato talaga natin ay si Aida Silongan, number 5 sa balota, at yun ang hanapin natin at yun ang i-shade. No? Marina mo ba yun? So sa women, lahat tayo ay pwedeng magboto sa lahat ng mga sektor.